Welcome back to my vlog. Medyo matagal-tagal na hindi tayo nakapag-upload ng mga videos. Medyo malaki na rin na nabawas na timbang sa atin. From 125 kilos, now is 91 kilos na lang. Sa loob ng 11 months, marami na rin tayong pinagdaanan. Alam ko, simula pa lang to ng fitness journey ko. Ayun pa tayong pagdadaan ng challenge at magiging pa tayo ng muscle. Habang tumatagal, mas paunti ng paunti yung pagbawas ng weight ko kasi nagkakaroon na tayo ng muscle. Kaya pag lumalabas ako, minsan marami nakakapunan na pumeta daw ako. May mga muscle na daw ako sa shoulder tsaka sa biceps ko. Kahit ganun man yung reaction nila, nagpapasalamat pa rin ako kasi nakikita nila yung improvement ko. Gusto ko ulit bumalik sa pag-vlog, like itong mga ginagawa ko araw-araw. Hindi man siya daily vlog, pero gusto ko kasi makita yung mga past videos ko pagdating in the future. Para sa akin kasi reference ko kasi yan kung mayroong pagbabago sa kinabukasan ko or kung ano na itsura ko pagdating ng future from the past. Ngayong umaga nga pala, medyo busy rin naman kami konti. May mga orders na babalutin para for delivery na. At nag-ready kami nila bro para dun sa mga stock ng arcade box namin. Actually, wala masyadong order ngayon. Pagka ganitong wala masyadong order, nagpe-prepare kami ng mga arcade box para dun sa mga gustong mag-order. Para pagka may nag-order, madali na lang i-assemble at buo na yung mga arcade box na i-assemble namin na for customized or personalized. Like pag may sticker na request si client, pwede namin ilagay anytime at matatapos lang namin ng 2 to 3 days. At sa part ng videos na to, tinuturuan ko sila bro. Ito yung mga pinsan ko na tumutulong sa akin. Pinapakita ko sa kanila kung paano mag woodworkings. This is the sample kung paano biyakin yung mga gilid ng wood. Medyo mahirap talaga sa una pagka nagsisimula ka. Pero pag tumatagal ka, nagiging basic na lang sa yung trabaho. At importante rin sa lahat, meron kang mga power tool equipment tulad ng ginagawa namin. Dahil hindi mo magagawa to ng mano-mano kung wala tong power tools na gamit namin. Ito nga pala, kasama ko isang insan ko, si Janjan, bagong dating siya pa province. So dito, first time niya kasi mga good working. So this is the first time experience niya magtatrabaho sa akin. Wala pa talaga siyang experience. So tinuturuan ko siya ng woodworking kung paano naman mag-cut. After nga pala ng pagtuturo ko kay insan, umakit muna ako sa office para mag-prepare ng mga tarpaulin na ipiprint ko para dun sa promotion ni madam. By the way mga kabilog, pagka interested kayo, gusto nyo magpa-print ng tarpaulin, message lang ako sa Facebook ko or sa FB page ko. Dito rin sa YouTube channel ko, pag-usapan natin kung ano yung gusto nyo size ng tarpaulin, pwede natin i-print yan. Dahil malaki naman tong tarpaulin printing natin, 6 feet yung size nito. Kung may business ka mga kabilog at gusto mong i-promote or i-display yung mga produkto mo sa labas, pwede nating i-tarpaulin yung mga produkto mo para makita ng mga kliyente mo rin. Katapos ko nga pala mag-print, ay chinek ko sila bro kung ano yung mga nagawa nila trabaho. Actually, ayos naman yung naging turo ko at nasunod naman yung gusto ko. At syempre, nagsasobra na rin ako ng print ng tarpaulin, nilagyan ko na rin yung e-bike ko at itong harap ng bahay ko. At siya nga pala mga kabilog, meron tayong bagong business, itong meat shop natin. Kaya Burgos Montalban ka lang, visit my FB page, Ella's Meat Shop, para makita mo yung price at kung gusto mo mag-retail or wholesale. After ko nga pala magkabit ng mga tarpaulin, ay inassist ko dito si bro kung paano putulin itong mga pinolik wood na to kasi meron tayong mga sizes para dun sa mga frame or dun sa mga lalagyan natin parts ng mga arcade box natin. Maselan kasi ito pagka medyo nagkamali ka ng sukat sa arcade box mo hindi magkakapantay. Tulad nito, pinapakita ko sa kanya kung paano sukatin yung mga puputulan namin para kung ano yung magiging output ng putol ng wood. Lalo na pagka mag-isa ka lang, ituturo ko sa kanya yung mga technique kasi nung panahon na ako talaga gumagawa mag-isa, sinishare ko sa kanya kung paano gawin yun. Para yung time management ko, hindi lang sa pagtuturo, magawa ko rin yung ibang gusto kong gawin like pag-advertise at pagbebenta pa ng mga ibang produkto. Habang gumagawa sila dito, ako naman gumagawa ng marketing pagdating sa mga arcade machine din at tarpaulin. By the way mga kabilog, kung interested ka naman sa mga arcade vid or video games na ginagawa ko, message na si Gigabit Tech or Big James TV. Pag-usapan natin kung anong gusto nyo maging sticker design. Kasi dito sa part ng videos na ginagawa namin, isa-isa namin pinuputol lahat ng parts ng mga arcade box namin. Kaya alam ko hindi nyo maintindihan itong ginagawa namin ngayon. Pero pagka nakita nyo doon sa mismong page namin, makikita nyo kung ano itsura ng mga produkto na pag nabuo na itong mga ito. At pagdating nga pala ng hapon, ginaguide ko na lang sila kasi aalis na rin ako. Alas 5 na, kailangan ko na rin pumunta ng gym. Nag-iwan na lang ako ng bilin na magagawin nila bago ako umalis.
para kung sakaling magkaroon ng mga kailangan sila or mga itatanong sa akin, ay na-guide ko na sila na maayos. Fast forward tayo sa videos natin at nakarating na tayo dito sa gym. So ito na yung bagong gym natin na Overtime Fitness. Ito lang ito sa bandang talisay ng Montalban, sa kanto lang mismo sa may second floor. Ang ibaba niya 7-Eleven. Ito't mga kabilog, hindi na ito PSP Baka kasi nagtatanong kayo kung paano yung membership ng PSP nyo. New management na po, so kailangan nyo po mag-enroll ulit or magpa-member. Ako rin mga kabilog, nanghihinayang din ako sa una kasi meron pa talagang 1-year membership. Pero nasayang din kasi na-scam tayo. Kailangan ko din magpa-member para syempre makapasok dito sa gym at makapag-workout. Itong warm-up naman na ginagawa ko, araw-araw ko itong ginagawa bago ako mag-workout. Para ma-warm up tong katawan ko bago ako mag-heavy workout kasi medyo mabibigat yung ginagawa ko ngayon. Lalo na pagka nagle-leg day ako, favorite ko ngayon yan. Leg workout ako. So habang tumatagal, medyo nag-i-improve at tumataas na yung binubuhat ko. Pinaka-importante rin mga kabilog ay lagi kayo mag-warm up bago kayo magbuhat para hindi kayo ma-injured or mabalian sa mga workout na gagawin nyo. By the way mga kabilog, may workout plan nga pala is full body workout. Yung gagawin ko is wag nyong gayahin kasi meron akong coach at nagtuturo sa akin. Dahil 6 times a week ako nag-workout. Katulad na itong ginagawa kong back squat. Kaya ako nagkakamali na sa 80 to 90 kilos na itong bigat na to. Actually mga kabilog, napakahirap nito sa akin kasi araw-araw ko siyang ginagawa. Kaya nga nang sabi ko, wag nyo gagayahin yung ginagawa ko. Tapos nga pala ng back squat ay magde-deadlift ako. Mga nagtatanong nga rin pala, paano yung muscle recovery ko kasi araw-araw ako nag-workout at inuulit ko yung workout ko everyday. Yung mga kabilog, meron akong mga supplements at vitamins na binigay sa akin ni coach kapag recovery ako doon sa mga muscle pain na nararamdaman ko. Kaya nga pala ng mga workout ko, hindi ko na mapakita sa inyo lahat. May cardio is itong mga activity na ginagawa ko. Like itong boxing, Muay Thai, Zumba, core fit, or circuit. So depende din mga kabilog hindi ko pinagsasabay yung workout tapos boxing. Madudurog yung muscle mo dun sa boxing. Boxing ka lang today. Huwag ka magpupuwat kasi madudurog yung muscle mo. Boxing ako tsaka Muay Thai once a week lang pagka may schedule talaga. Kausap ko nga pala dito si Ma'am Eva. Siya yung nagbo-boxing at nagbo-Muay Thai pagka nagkaroon ng schedule. Pero pass muna ako sa Muay Thai tsaka boxing. Zumba lang ako today. Interested nga pala ako dito sa bagong combination ni coach sa Muay Thai. Kaya nag-testing muna ako ng 1 round para pagdating next week ay ma-recap ko yung mga bagong combination niya sa Muay Thai tsaka boxing. Kinabukasan nga pala, medyo malakas ang ulan dito at medyo masama yung panahon. Pupunta muna ako dito sa supplier ko para kumuha ng mga meat dahil ubos na rin yung mga stock namin dito sa bahay. Siyempre hindi lang pang stock, pambenta na rin namin. Medyo malaki talaga itong warehouse ng supplier ko. Marami rin talagang kumukuha, hindi lang ako pagka ganito, nag-timing lang na wala talagang kumukuha ng ganitong oras. At mga pumipick up talaga, malalaking tak minsan kasabay ko. Lalo na paggabi. Tayo kasi nagsisimula pa lang ako sa meat shop business. Paunti-unti lang muna sa ngayon. At siguro sa business nagsisimula sa maliit, hindi naman kagad na malaki yan. Depende na siguro kung malaki talaga yung puhunan mo, malaki talaga yung business mo. Ako kasi nagsisimula pa lang ako sa worth 20 to 30k na puhunan. At ako naman gusto ko lang kasi subukan yung business na to. At si Mrs. na ang mag-ooperate at mag-asikaso ng negosyo na ito. At ako, nandito na ako sa tabi ng Mrs. ko na susuportahan ko siya kung ano yung gusto niya. Kasi dagdag passive income to sa amin. Basta sipagan mo lang at huwag mo sukuan yung ginagawa mo. Magkakaroon ng magandang kinabukasan yan sa naharap. Alam mo kasing madaling negosyo sa umpisa, lahat naman yan nagsisimula sa may. Importante lang huwag mo susukuan yung ginagawa mo. Tuloy ka lang sa buhay. Kung madapa ka man, tayo lang uli. At higit sa lahat, tiwala lang sa Diyos na kaya mong gawin yung mga bagay na gusto mong gawin sa buhay. Wala rin namang ibang mag-aangat sa'yo at tutulong sa'yo kundi sarili mo lang talaga. Nasaan ka man ngayon, galingan mo at tatagan mo sa buhay. Ilang beses ka man madapa, ilang beses ka man malugi o matalo. Huwag kang sumuko agad kasi nandyan naman yung Diyos para i-guide tayo at tulungan pa sa susunod na pagsubok mo sa buhay. Hanggang sa muli mga kabilog, don't forget to follow my page para update ka sa mga next videos ko. Bye-bye!